Bago ang SONA, ipinangako nitong ni Pangulo yung bongbong yan. Para pagdating ng SONA, may pagyabang niya. Yung wage hike. Pinagyabang niya yung wage hike ng pagtaas ng sweldo ng mga OFW. Pangalawang pinagyabang niya, itong pagtaas ng sweldo. Pucha, 3 days before SONA, inapprove ito. Puta, 3 days after SONA, TRO. Binobola tayo, gago, di ba? O siyempre, inapprove, aprobado na, yehey. Putang ina, biglang yung korte, pinigilan ng korte. Sino ba may kontrol ng mga korte ngayon? Kung talagang gusto ni Bongbong to, kung talagang gusto ng mga senador nila Bongbong ito, gagawan nila ng paraan ito, kakausapin nila yung mga korte. Kakausapin nila yung mga korte na, wag niyong TRO ito. Napapakulungan nila yung mga hindi dapat maipakulong eh. Nakakasuhan nga nila yung mga di dapat nakakasuhan eh. Tapos etong wage hike, putang ina, pumayag sila na pigilan ng korte ito. Di ba? So ipinangako niya to before SONA, pagkatapos ng SONA, binawi niya na. Gago talaga. Puta ina, kinancel na. Anong pinagmulan nito? Pasok. Ipinatigil muna ng korte ang 85 pesos na aumento sa arawang sahod. 85 pesos na aumento sa arawang sahod. 85 pesos. Ilan ang sumusweldo sa Pilipinas? Ilan man ang minimum wager sa Pilipinas? Computein mo kung magkano yan. Pucha, tapos 17 billion ang gagastusin mo sa racket na wala pa isang minuto dun sa itaas. Gago ka talaga. Gago. Utang ina, kung alam mo pa, kung may taong pinaglihis sa gago, ikaw yun. Kailangan talaga si Imelda, kailangan talaga kung ano yung mga kinain niya nung pinagbubuntis siya si Bongbong. Kailangan talaga ilabas niya eh. Para pag meron dito sa Pilipinas na nagbubuntis, iwasan yung mga pagkain na yun eh. Kasi magiging gunggong katulad nung anak niya si Bongbong. Buang talaga eh. Ng minimum wage earners dito sa Metro Manila. Ayon kasi sa mga nagpetisyon, hindi raw dumaan sa tamang konsultasyon sa mga employer ang wage hike. Utangin na, hindi daw dumaan sa tamang konsultasyon. Bakit nyo pinangako? Utangin na ninyo. Ang tagal ng pinag-uusapan yan, hindi pa rin kayo nagkukonsulta, mga ulol kayo. Tapos magpapalipad tayo ng racket dahil magre-research daw sila doon. Putangin na nung i-research nyo sa kalangitan. Ano i-research nyo doon kung totoo bang may langit? Gago. Totoong may langit, Bongbong, wag ka na magpalipad ng racket. May langit. Kung gusto mo malaman kung may impyerno, magbigti ka ngayon. Sigurado ako malalaman mo may impyerno. I-message mo kami kung totoo. Text mo na lang kami. Mag-press ko na lang si Claire kung totoo. Buisit ka. Nagre-research na kayo sa kalawakan. Ito pa palang wage hike. Hindi nyo pa pala nare-research ito. Tapos pinapatupad nyo ng mga ulul kayo. Tapos ngayon napigilan. 85 pesos. Sayang din yan. Ano bang ng 85 pesos? 85 pesos sa 30 days. Tingnan natin doon sa mga minimum wage earners 85 times 30. Natin? 85 times 30. Magkano yan? 2.5 yan. 2.5. Sa isang buwan. So 1,200 pagka by monthly yung sweldo mo, kinsenas katapusan, meron kang plus 1,000. Malaking bagay na yun Pero pucha, ito lang pinag-aawayan pa natin, ito lang pinagkakait pa sa atin, tapos sila kung ano gusto nilang gawin, punta sa Amerika, party dito, party dyan, fireworks dito, fireworks dyan, puta, may mga passion show pang mga ulul. Nakaw dito, nakaw dyan, benta ng ginto, Maharlika Investment Fund, PDIC, putang ina niyan. Tapos tayo, 85 pesos lang pinagkakait pa sa mga Pilipino. Hindi man lahat makakakuha niyan kasi ang makakakuha nito talaga yung mga yung mga minimum wage earner, yung mga kumbaga hindi sumusweldo ng 30,000 sa isang buwan. Mga sumusweldo lang ng mga at least mga 15,000 isang buwan. Yan. So yung 15,000 isang buwan, madadagdagan 2,000, magiging 18, magiging 17, kulang-kulang 18. Mais-ayos na rin sana yun, masarap-sarap na pagkain na yun. Ang ina niyan. Isipin mo yan. Ito lang yung hinihingi natin, di pa maibigay itong mga hayop na ito. Tapos sila makikita mo, ang gaganda ng relo. Yung anak ni Rapi Tulfo, makikita mo, putang ina. Yung anak ni Rapi Tulfo, makikita mo, ang taba-taba. Tapos tayo, 85 pesos lang. Hindi nila maibigay. Diba? Nasaan ang yan? Nasaan ang hustisya niyan? Sumagot naman agad dyan ang Department of Labor. Para sa Detalye Live, mula sa Mandaluyong may Express Report, Simon Gualvez. Mon, ano ba ang tugon dito ng DOLE? At pakipaliwanag nga ulit sa atin bakit naging ganyan ang desisyon ng korte. Ruth, nalungkot at nagulat daw ang Department of Labor and Employment o DOLE sa inilabas nga na temporary... Alam mo, nagulat ako DOLE pala si Tolentino. Naging DOLE siya. Tayo na sabi ko, iba rin Gugulat na lang tayo. Alam niyo itong problema natin itong mga ahensya ng gobyerno na ito, may mga sekretary sila. Pucha, hindi dumadaan sa Committee on Appointments.
Oh, hindi dumadaan sa committee on appointment. Lahat yan, puros mga interim. Pucha, mga kolorum yan. Restraining Order o TRO ng Pasig Regional Trial Court para nga sa 85 pesos sa dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage workers dito sa Metro Manila. Yan ay lalo't lumalabas na unang beses lamang do ito na may dumiretso sa local court kaugnay sa wage hike order. Nanindigan ng DOLE, dumaan naman sa tamang proseso at konsultasyon itong 85 pesos na aumento sa minimum daily wage ng mga manggagawa sa NCR. So ito, may nag-message, Boss D, may kapitbahay ako na ganyan, jumper ang gamit, 1 to sawa ang gamit nila. Puta, subuyan mo ng gasolina. Sabuyan mong gasolina, putang ina ng mga yan, mga salot yan, tayo nagbabayad ng kuryente ng mga yan. Kamatok ka, sabi mo, sana all. Katok ka ng ganon. Ay, putang ina ninyo, nakabukas pang mga aircon ninyo ah. Tinapa lang ang ulam nyo, nakabukas pang aircon ninyo ah. Bihira kayo mag-ulam ng adobo pero maghapon ng aircon ninyo, mga hayop kayo ah. Tangina, sunugin nyo yung mga gamit nila. Oo, kaya yung aircon nila, alam nyo yung aircon nila pag nakita nyo, di ba yung likod ng aircon, di ba? Square yun eh. O meron yun yung likod. Humihigop ng hangin yung puta, lagyan nyo ng tae ng pusa. Oo, kuha kayo ng tae ng pusa, ipahid nyo dun sa paligid ng aircon nila, yung sa mga vent, yung pasukan ng hangin. Putang ina niyan para pagbukas nila ng aircon, amoy tae sa loob. Oo, gawin yun. So yung mga alam nyo, yung mga kapitbahay nyo nagnanakaw ng mga kuryente, ganun gawin yun, putang ina nyo, pa aircon kayo, mga hayop kayo ha. Kuha kayo ng tae ng pusa, ang bantot nun. O kahit di na tayo ng pusa, tae mo na lang. Gusto mo ilagay mo, ipahid mong ganun sa aircon, no? Sa di may mga butas-butas na ganyan sa ano. Pwede rin yan, spray mo ng Baygon para maano sila lahat sa loob. Putang ina, mga insekto ng mga hayop na yan. Hindi, ginagawa namin yun nung bata kami. Oo, nung bata kami kasi taga-Cubao ako. Pag mayabang yung kapitbahay namin, mayabang, maangas yun. Papark yun sa kalsada, tapos putang ina, ayaw niyang pahawakan yung kotse niya. Pagpasok nun, maniwala ka. Pagpasok nun yung bukasan ng pinto niya, kasi ang bukasan ng pinto nun, di ganun pa eh. Putya, nilalagyan namin ng ebak ng aso yun. Gaganon ko yung ebak sa tsinelas ko, gaganon ko sa hawakan. Tapos aabangan namin niya, puta ka, mayabang ka ha. Aabangan namin niya, nagmamadali yan, papasok ng opisina kinaumagahan, no? Tapos pagbukas niya ng pinto, may mahawakan siya eh. Magugulat siya, para siya na kuryente. Tapos dahan-dahan yun, amoyin niya yun eh. Dahan-dahan. Para siya na-hypnotize eh. Putang ina. Galit yun. Oo. Makita mo, magwawala yun, tapos papasok. Pasok, hugas kamay yun. Tapos putsangin yan, ano-ano pa yun. Lilinisan niya pa yung kotse, malilate siya ngayon. Hindi ganun, pag mayabang ka, ganun, dapat ginaganon yan. Kaya yung mga kapitbahay nyo nagnanakaw ng mga aircon, putsangin yan. Ututan nyo yung mga aircon nila para... Hindi, totoo yan. Oo, maniwala kayo. Hindi, noon pa yung bata ako. Bata pa naman kami noon. Ngayon, mababait na kami. Nagsimula dapat ang unang bahagi na 60 pesos noong July 25. Pero dahil sa inilabas na status quo anti-order ng Pasig RTC noong July 24 o isang araw bagong inaasahan sanang implementasyon, minabuti na lang ng DOLE na ibalik pa rin muna sa dating sahod bago ang wage order at sumunod sa utos ng korte. Wala ka pala eh. Tangin na ninyo, pag mga Duterte, lagi kayo may sinasabi eh. Pag tungkol sa mga Duterte, impeachment, lagi kayong may statement. Pero pagdating dito, wala kayong mga silbi, nagdoli ka pa. Aminadong ahensya, hindi nila inasahang didiretso sa lokal na hukuman ang mga petisyon. Sabi good job sa mga nakapark sa kalsada. Hindi totoo yan. Nagtataka lang din ako, bakit tayo mga Pilipino pag may nahawakan tayo, inaamoy natin? Tanungin nyo mga sarili ninyo. Oo nga no, bakit ganun? Di ba? Nakikita mo yan pag naghugas ka ng puwet. Alam mo naman na etchas yung tinanggal mo sa puwet mo, pero putya, dahan-dahan, naamoy mo pa yun. May natira pa? Mabaho pa, hugasan ko. Putang ina, hugasan mo na lang. Di ba? Hugasan mo na lang na ganun. Sigurado may amoy yun, tayo yung hinawakan mo eh. Hugasan mo na lang na ganyan, tas saka mo amoyin. Mayroon pa konti. Hugasan ko ulit. Di ba? Nagkakaukaw man tayo. So dapat ganun, walang iya kayo. Di ba yung iba dyan ganyan? Di ba? Iba mangungulangot tapos titingnan pa nila kung may makukuha. Ano yan? Libre? Meron kayong free? Ba't kaya ganun? Ugali natin mga Pilipino, no? Kasi usually, ano ba yun? Sakit ba natin sa utak yun na masyado tayong curious? Pati yung... Di ba? Tanungin yung mga sarili nyo. Sino dito? Di ba? Kakain ka. Pagkatapos yan, maghuhugas ka. Di ba? Magkakamay tayo eh. Maghuhugas ka sa tubig lang. Gaganunin mo na yung kamay mo eh. Tapos, aamuyin mo.
Amoy mong gano'n, kung amoy ulam. Amoy ulam? Alam mo, amoy ulam yun, di ka nagsabon eh. Kung nagsabon ka, mabango yun. Eh, hindi ka nagsabon, ginanon mo lang, kinaukaw mo lang sa katamaran mo eh. Kinaukaw mo lang sa tabo na may tubig eh. Kinaukaw mo lang na gano'n, tapos aamoy ng ganyan, tanga ka. Nahawa na kayo kay Bongbong eh. Ang sarap ng ulam mo, Putragis. Buti nga sa'yo. Kuripot ka ngayon eh. Oh, diretso natin. Na ano-ano na iisip nyo. Wala na tayong na topic na matino. Oras kasi na hindi tanggap ng employer ang direktiba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Nagtatanong si Adel Sesicar. Anong Gcash ko? Ayun, nakalagay sa baba, oh. Nakapin. Oh, ayan, oh. 099895223979. Oo. Lowest 1K. Dapat silang umapela sa National Wages and Productivity Commission o NWPC bilang isa namang quasi-judicial body. Pero, imbis kasi na administrative appeal, isang civil case ang Ayan, oh, kita mo. Oy, yung mga naglalagay ng sardinas, nakita nyo? Yung mga minimum wage earner yan. Yung naglalagay ng mga sardinas sa lata, puta magulat kayo pag isa na lang yung nilagay nilang isda sa lata. Ito, mga naglalagay ng isda sa lata ng sardinas. Putang ina yung ginawa nito ni Bongbong na ito. Pagka isa na lang yung laman ng Youngstown, pagbukas mong ganun, puro sabaw na, wala nang isda. Patay kayo. Yan na yun. Nagalit na yung mga nagkakarga ng sardinas sa lata. Putang ina niyan. Oo, social distancing na yung mga sardinas sa lata. Kapag, dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, boy, maniwala kayo, yung sardinas, punong-puno ng isda yun. Kaya nga tinawag na isdang tanga yun eh, dahil nagsiksikan sila sa isang latang, sikip-sikip eh. Nung panahon ni Bongbong, ito dahil nga yung wage hike, ibinaba, pucha yung naglalagay na sardinas, isa na lang nilalagay ito, social distancing na yung mga sardinas. Dahil dito, puchang ina sa ginawa nila to. Baka mag-boycott yung mga naglalagay ng sardinas na yan, puta, iuwi yung mga isda sa bahay, ibulsa yan. Loko-loko kayo talaga. Yan yung mga salot kayo talaga sa Pilipinas. inihain ng dalawang kumpanya sa Pasig RTC Branch 152. Ginamit nilang argumento na labag sa konstitusyon ng umento at magdudulot ng tinatawag na grave and irreparable injury o permanenteng pagkalugi sa Tangin na nyo, bakit pagka ganyan, may mga implementation, question, pag para sa taong bayan, pero pag magnanakaw, putang ina nyo, walang tanong-tanong. Ha? Bakit pagka magnanakaw, walang tanong-tanong, mga buwisit kayo talaga. Pero pagdating para sa taong bayan, ang dami-dami mga ganito. Technical, may mga, order number 27 would cause grave and irreparable injury. Puta, may mga ganun pa kayong nalalaman. Pero pag magnanakaw yung mga senador, pag yung mga bendalo magnanakaw, pag yung mga congressman magnanakaw, putya, walang mga ganitong memorandum, mga hayop kayo. Inyo talaga, ha? Pinahihirapan yung mga taong bayan, ha? nilang negosyo. Ito ang naging ugat kaya naglabas muna ng TRO ang korte. Pakinggan natin ang pahayag ng DOLE. Nag-assume ng jurisdiction yung Pasig Regional Trial Court. Hintayin natin sila. So, ito Ba't hintayin? Puro hintay. Ano yan? Waiting na naman. Buwisit yan. namang hakbangin ngayon ng NWPC at ng Wage Board NCR ay ito'y pinangungunahan ng Office of the Solicitor General. Okay. So, ang Solicitor General ang kakatawan sa NWPC. Kung meron silang prayer for TRO, dapat po may magpo-post ng bond. At ito ay dapat... Ay, salamat doon sa nag-Gcash. Mabuhay ka. Taas kamay nung nag-Gcash sa atin. Sino yung nag-Gcash dito sa atin? Ipapatato ko yung pangalan mo sa pisngi ko. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka, ha? Inan to mga to, nagpapaliwanag pa eh. sa lahat ng mga minimum wage earners, hindi lang po sa isang specific sector. O yan. Yan ang ginawa na naman ni Bongbong sa atin. Hayop yan. Ganito, ginawa na naman ng ulol. Pinangako yung aumento sa sahod, ipinagmalaki. Ipinagmalaki yung pagtaas daw ng sweldo ng mga OFW, pero yung sariling sweldo ng mga tao rito sa Pilipinas, hindi naman maipataas ng hayop na ito.